nyo, kung kilala nyo, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, eh alam nyo kung sino ang bakulaw dito sa channel natin at sino ang mga dorobo. Oh. Ngayon, wala nang saysay ang mga dorobo ngayon, di ba? Konti na lang sila. Tapos nagmamalaki sila, may bilang pa raw silang 200 plus. Eh abangan natin na susunod na, pelikula. Patagisan, pagalingan, padamihan ng supporters ang labanan dito. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Kung hindi ka manalo ng speaker, then kung hindi yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Nagkaroon na parang storya na mukhang pinupuntirya sila. Diba? Kung tanggalin natin yung impeachment, nangyari yung sahig, hindi ganyan kalaki ang maging backlash noon. Tama. Sinasabi, ang tanong is, bakit hindi nakadeliver yung mga local candidates, yung makinarya ng alyansa doon sa Mindanao? Bakit daw hindi nakadeliver? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano naman meron ngayon? Eto. Impeach nyo ako. Yan ang sabi ni Bibi Sara. Impeach nyo ako. Gusto ko yan. Hinamon si Bonget na ituloy ang impeachment. Pag natuloy ang impeachment mga kasama, nako po. Wala nang maniniwala. Ngayon pa nga lang, wala nang naniniwala dito sa mga alkansya na ito eh. Kaya nga nagtatalo eh. Nung nagkaroon ng victory, masasabi mo bang victory? Anak ng bugi. Isang pirasong kaalyada ang umatin. Yung iba nagsiwalaan na. Ano nangyari? Anong iisipin mo doon? Palagay ng nakararami, yun ay ginamit lang siya. Tapos biglang iniwanan. Parang sinabi ang heartbreak. Ang bigat. Ito simulan natin pero nakalike ka na ba? I-like nyo muna yun at share nyo yung video. At sabi nga, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo subscribe at i-bell all nyo para meron kayong notification na natatanggap araw-araw. Eto na, pasok natin to. Nang malaglag ang kalahati sa inendorso ni BBM na kanyang alyansa slate para sa pagkasenador, tila hindi na naging interesado si BBM sa impeachment ni Vice President Sara. Pero ibahin mo si VP Sara, hanggang dulo ayon sa kanya, wala akong expectations of acquittal or guilty verdict. I am already at peace. Ang mga lawyers full throttle na ang preparations for the impeachment. Marami silang alam sa batas as a legal recourse for their clients. Kasi ganito lang yan, mga kasama. Kaya naniniwala si BP Sara na walang saysay ang impeachment. Bakit? Ano ba yung pinakaunang sinasabi dito? 125 million ginastos daw, dinarobo daw, di umano. Pero may nagpatunay na wala namang ganun. Pinatunayan ng COA, pinatunayan ng mga hukuman, pinatunayan ng ombudsman, pinatunayan ng mga galing na analista, pinatunayan din ng mga senador. Diba? Sabi nga ni Boss Jinggoy, diba? Ang impeachment na yan ay isang political, diba? Hindi yan ang totoong issue. Ang issue ng bayan, kahirapan. Dapat doon kayo nakatuon. Tapos na ang eleksyon, andyan na naman sila. Diba? Okay lang yung bago mag-eleksyon, sira-siraan. Pero eto na naman, sinimulan na naman nila ang, diba? Wala pang isang araw, nagsalita yung babae, saka yung isang may salamin. Kilala nyo ba yun? Diba nagsalita kagad sila? Tinawagan sila ni Bakulaw para isama sa prosecutor. Ano yung simula na yun? Di pamumuliti ka na naman. 2025 pa lang, 3 taon pa, mga kasama, bago mag-2028. Sisirain nyo naman. Di ba? Eto. Sabi ni BP Sara, sige, tuloy nyo. Wala akong expectation of acquittal or guilty verdict. I'm already at peace. Sabi nga niya, manalo't matalo, walang problema. Di ba? Ganun ang mindset ni BP Sara. Kaso, ang problema, kung halimbawa na
Maganon nga, mapatalsik siya. Kung halimbawa lang, kung kakayanin ha. Yan ang malaking big question mark. Andyan pa ang mga Duterte. Tandaan nyo yan. Marami pang alas ang mga Duterte. Hindi nyo ba alam, mahal na mahal ang tao ang mga Duterte. Kahit dun sa anak ni Tatay Digong, kay Ate Hanilet. May potential ang bata. Baka mamaya, doon pa lang magsitalo na kayo. Pag halimbawa lang pero malaki ang laban, na mawawalang saysay itong impeachment na ito. Nagsalita na si Senador Marcoleta, yung mga ibang senador, kahit doon sa partido nila, talagang kahit yung nanalong kulay pink, di ba? Nagsalita na rin na hindi impeachment ang mga solusyon. Kailangan ng solusyonan yung problema ng bansa, kahirapan, ganoon. Yan ko na rin talaga sila. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. O diba? Talagang palaban si VP Sara. Walang inuurungan. Ayon pa kay Atty. Trixie, the VP is pushing her advantage. Yeah. She knows very well that the statement she made about wanting to go through with the impeachment trial because she wants a bloodbath will be pounced on, bandied, and talked about by both supporters and enemies alike. She's confident. Her lawyers are confident. She likely believes that a fair trial may be possible now that she has the numbers. So now, she's the one... Tama yung sinasabi doon. Meron na siyang numero ngayon. May bilang na ngayon. Sino-sino ba sila? Doon sa mga senador, yung dosing na iwan, meron na parang 5 bilang na ata doon o mga 7. Isa-isahin natin, himay-himay natin Senador Alan Cayetano, 2 Estrada, Subiri, Robin Padilla, sino pa ba? Villar, 6. Sino pa ba? Sige, sabihin nyo sa akin. Meron ng 6 doon. Kung halimbawa lang meron ng 6. Dito, sa bagong umupong senador, wala na. Kaya ngayon, nagbibigay na sila ng mga, yung mga iba, nagpapaliwanag na ayaw namin ng ganyan, ayaw na. Yan na naman ang sinabi mo. Ganyan na naman ang sinabi mo Diba? Yung mga pahapyaw mo. Kaya, yan sa mga nanonood, wag ho kayo maniniwala basta-basta dyan. Kasi proven and tested na yan, na yung mga ganyan din yung sinabi niya noon. Kaya nga napadala si Tatay Digong doon sa dahig Una, nagsinungaling siya, hindi ko papayagan yan. Walang mga jurisdiction yan. Sa Pilipinas. Ang problema, ayun na. Ang hintayin natin yung 5. Gusto natin malaman kung ano. Yun ang iniintay natin Kaso wala pang ugong-ugong nalalapit na ho. Dahil pagdating ng June, pero ang pakiwari natin dito parang nakakaramdam ng nakararami dahil sa mga bali-balita na siyempre si Tatay Digong naniniwala ba kayo mga kasama? I-type nyo sa comment section kung naniniwala kayo na si Tatay Digong ay nalalapit ng umuwi. Tuloy natin to. Shaking the administration's confidence. BBM's statement that he has nothing to do with impeachment smells of hand-washing and a full-scale retreat. The skirmish between Speaker Martin and Congressman Toby Tiangco also smells like a less cool version of the blame game. Meanwhile, she knows she can gain more ground while her opponents are in shambles. So she tells Congressman Pulong to consider making a play for the speakership or minority leader position in the 20th Congress. Yan nga ang inaabangan na din natin mga kasama. Gusto ko rin na si Kong Pulong ang maging House Speaker. Bakit? Masaya yan. Masaya yan mga kasama. Para makita natin kung paano naman. Alam nyo na. Kasi gano'n ang ginawa nila sa mga Duterte. Kung halimbawa maging House Speaker si Kong Pulong, alam nyo na. Ang saya-saya. Happy? Talagang magiging happy ang ating kababayan pag sila na, ang mga Duterte na ngayon, ang umupong House Speaker. Dito, ito yung agenda sa Bilyonaryo Channel. Ito maganda ang paliwanag dito Ano ba ang patungkol sa
bloodbath. Oo. Di ba, yan ang nga ang gusto ni VP Sara. Ito yung parang nag-uugnay dito sa balita ni Robin. Ano yung explanation dito? Siyempre, para maintindihan natin lahat, dito, para sila ang magpaliwanag. Na mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Handa raw siya sa anumang kahihinatnan ng paglilitis at hirit pa niya. Gusto niya ng madugong labanan. Yun! Gets? Patay. Hindi yung sinasabing hindi sinasabing literal na patalasan, pagalingan, padamihan ng numbers. Kasi akala kasi nito mga nakaupo na to, wala nang bango, wala nang naniniwala dahil sa paninirang ginawa nila kay VP Sara. Akala nila mapapaniwala nila yung milyon-milyon tao na nakawatan. Hindi nga naniniwala Dahil wala namang ganun 'Di ba? Puro lang pamumulitika. Hindi natapos ang siraan patungkol kay VP Sara. Sino may gawa niyan? Alamin nyo kung kilala nyo, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, alam nyo kung sino ang bakulaw dito sa channel natin at sino ang mga dorobo. Ngayon, wala nang saysay ang mga dorobo ngayon, di ba? Konti na lang sila. Tapos nagmamalaki sila, may bilang pa raw silang 200 plus. Abangan natin na susunod na, pelikula. Patagisan, pagalingan, padamihan ng supporters ang labanan dito. Actually, want a trial because I want a bloodbath. Nakatakdang mag-convene ang impeachment court ng Senado sa Hunyo at sisimula naman ang paglilitis sa July 30. Haharapin ni VP Sara ang mga alegasyong constitutional violation, graft and corruption at iba pang high crimes. Ano yung constitutional violation na ginawa ni VP Sara? Yan ang sinasabi. Meron ba? Sa palagay natin wala. 'Di ba? Ano yung constitutional na nirereklamo nila? Wala naman. O yung graft and corruption, wala rin naman Dahil yun lang naman ang bukod tanging sinasabi nila na 125 million ang kinurakot daw di umano. Wala naman sila matibay na patunay. 'Di ba? Ang matibay na patunay dito, bago sila mag-recess ng kanilang trabaho dyan sa Kamara, last minute, pinail nila yung impeachment. Ang mali nga nila, dapat yung unang complaint pang inano nila 'di ba? Sino ba yung unang nag-complain? Yung mga left and right. Hindi yun ang inuna. Dahil hindi rin umusod Ang ginawa nila, numbers gaming. Nagpapirma sila, nag-alok sila ng, ano yung sinabi ng taga-Baguio? Nag-alok sila ng malaking pera para pumirma. Ngayon, totoo yun sinabi nun. Meron din nagsalita rito. Yung nanalo ng congressman sa Zamboanga, yung inendorso ni VP Sara, naglumuhod pa yun para kumuha ng ayuda pero hindi binigay. 'Di ba? Kaya alam niya kung sino-sino yung mga pumirma at di pumirma. 'Di ba? Nilatag na nga yung mga listahan ng mga pumirma. Ano nangyari sa inyo? 'Di ba? Yung iba natastas na, wala nang karir, wala nang karera, Hindi na kayo mananalo dahil alam ng taong bayan na mga dorobo kayo. At doon sa mga nanalo na wala namang kalaban sa distrito at mga gumamit ng mga makapangyarihang pera, di umano, good luck, Good luck sa 20th Congress. At dahil balik sesyon na ang Kamara sa susunod na buwan, kinausap niya ang kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na pag-isipang maging House Speaker sa 20th Congress. Third term na ng kongresista matapos manalo ngayong eleksyon sa pagiging Davao City 1st District Representative. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo sumama ng speaker. Hindi ba siya sumagot? Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Kung hindi ka manalo ng speaker, then hindi yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Yun ang aabangan natin mga kasama. Kahit ako excited Kayo ba excited ba kayo? Pag nakuha at nanalo, nanalo si Kong Pulong diyan sa House Speaker position, sigurado na. Sigurado na kung ano yung mga ginawa. Payback. Wait, there's more, sabi niya Aling Lolita. So eto,
Alyansa Thanksgiving, isa lang ang punta. Nakakaawa, ano? 'Di ba? Noong nangangampanya sila, todo suporta ang kanilang amo. Oo, nung nanalo yung 4, yung isang babae, tumawid na ng bakod. Sino-sino ba ang nanalo sa alyansa? Sige, bigay natin ang pangalan. Tito Soto, Lacson, Pia Cayetano, sino ba? Parang 3. Lito Lapid, 4. 4 tama, 4 ba? Kung nagkakamali ako, correct nyo lang ako. Eto, given na to. Si Pia Cayetano, talagang pagkapanalo, tumakbo na. Totoo yan. Kasi, maano lang siya, masisira ang pangalan niya eh. Ang ganda-ganda ng record ni Pia Cayetano. Isipin nyo, ang ganda-ganda ng record. Eto si Lacson, ganun din. Parang, wag na tayo yan. Parang, ganun lang sabi ni Aling Lolita. Ang naiwan, ito si Ben Tamblyn. So, kawawa. Diba? Lahat ng, parang halos lahat ng rally nila, kasama si boss, amo, manager. Nung, parang nagkaroon ng Thanksgiving dinner, wala na yung winning senatorial ball. Oo, parang ni Hani Ho, wala na. Sakit, no? Ang sakit. Diba? Kaya, parang nakikita natin siya na parang wala na talagang kakampi sa kanya. Bakit? Eto na nga mga kasamahan niya Hindi nakita sa Thanksgiving Anong gagawin natin dyan? Tapos sasabihin mo ngayon, wag na yung impeachment, tigilan na yung impeachment, magtrabaho na lang. Dapat dati mo pa ginawa yan hinintay nyo pa magka-lintik-lintik yung mga, ito nyo ginawa nyo kay BP Sara. Habang sinisiraan nyo, habang, ginagawa nyo ng paraan, lalo na yan si Baculaw at si Kwakwak, habang ginagawa, pabango ng pabango ang pangalan Duterte. Tama. Diba? Ito, para naman sa magkaroon kayo ng informasyon. Ang senator-elect lang ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, ang sumipot sa Thanksgiving dinner ng koalisyon kagabi. Sa kabila nito, hiniling ni PBBM na isantabi na ang politika. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Zandro. Ano daw? Isantabi ang politika. Anong ibig sabihin doon? Tapos may nagsabi, politika lang daw isantabi, pero ang impeachment hindi. What? Tila lumalakas ang ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng administrasyon. Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidates na naiproklama na kahapon. Eto lang, interrupt ko lang si Kuya. Paano hindi nga magtatampo? Hindi nga nanalo. Diba? Ilan lang ang pumasok. Dahil bakit? Ang tigas kasi ng ulo Ang campaign manager nagsabi na, 'di ba? Sinabihan na ata si boss niya o sino man. Sabi, wag niyo ituloy yan. Sisirain niyo lang ang alkansya. Hindi nakinig, diniretso. Mamaya, sa dulo ng ating video, interview yun. Talagang umamin na si Tiangco pagdating dyan sa mga bagay-bagay na yan. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC, ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid ang dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip, nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyo publiko. Pero maski ang Pangulo, inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but development. Nako, yan na naman. Yan ba? Yan na ngayon ang pahayag nila kasi wala na siyang makitang kasama. Anong gagawin natin dyan? Pwedeng ganun-ganun na lang ba yun? Kung magkabaligtad ang sitwasyon, yun ang sabi sa hula, di ba? Hindi, yung minsan kasi hindi naman lahat nagkakatotoo. Pero, analyze nyo mga kasama. Parang, etong mga hula sa kanya, parang bigla-bigla na lang sumusulpot. Di ba?
parang ito na yung mangyayari. Lalo na meron nga nag-file ng impeachment case laban dito kay Bossing Amo manager. Ano sa palagay nyo? Babae ang susunod na presidente. At sabi pa dun sa hula, hindi matatapos ang termino nito. Naku. Ganun ba? Type nyo sa comment section para magkalinawan tayo, ha? Oo. Para magkaintindihan tayo dito sa channel natin. At ito na. Dito na magkakaroon ng linaw kung paano nagkaroon ng laglagan o papaano nasira ang pangalan ng mga kandidato ng alkansya. Kaya siguro hindi sila umatin. Siguro naisipan nila na wala na. Ano pang saysay? Nasira na pangalan namin eh. Imbis mananalo kami. 'Di ba? Isipin nyo lang mga kasama yung mga ganung bagay na mga kampanya tayo para manalo. Kaso sisirain tayo ng mga durobo na dapat ay, 'di ba? Na babango ang pangalan natin. Kaso nasira dahil nga dito sa impeachment na hinain nila. Pinakiusapan na hindi nakinig. Ano na ngayon? Pasok natin to. Ako pabor doon sa impeachment. Nakita mo na nag-solidify yung Mindanao. Meron na silang pinaglalaban na cause ngayon. May dahilan kung bakit solid dapat ang boto nila doon sa mga kandidato nila. Okay? So nagkaroon ng solid vote. Instead na kung walang impeachment, pipiliin nila ito gusto ko to sa kabila. Tama yung sinasabi niya. Diba normally ganyan naman talaga yung mga tao, hindi naman sila nagboboto ng solid eh. Hindi naman sila nagboboto ng solid ticket. Pipiliin nila kung sino-sino gusto nila. Pero makikita natin doon na talagang nag-solidify. Nag-solidify talaga. Kaya nga kung makikita nyo, inaamin ko, at ngayon ko lang sasabihin, siyempre ng kampanya, hindi ko naman pwede sabihin to, na isa lang yung naging rally namin doon sa Mindanao. Because mahihirapan kami mangumbinsi ng tao doon sa Mindanao. Kaya kung meron ka 90 days, bakit ka maglalagay ng panahon doon sa Mindanao kung saan ang mahirap na mahirap kumbinsihin yung tao. So dito tayo pupunta sa lugar na mas open yung tao, na makinig, dahil hindi naman tayo nagpasolid. And it is not only Mindanao, it is the Labuanong areas. So ang binabagay ko dyan, naging unifying factor sa Mindanao voters, yung impeachment. But will you agree with me na ang nag-reinforce dun sa unifying factor na yun ay yung arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi, pero ganito, no? Ganito, Katunying. Yung kasing impeachment, it was fully beyond the control of Congress. Ibig sabihin, wala namang external factor dun eh. Di ba? Ibig sabihin, kung ayaw ng Kongresong ituloy yung impeachment, nasa Kongreso naman yun, number 1. Number 2, sinabi ko na sa kanila, kahit i-file nyo yan ng February 5, June 2 pa din, yan, itatackle ng Senate. So anong dahilan na gusto mong i-file ng June 5, di ba? So wala akong makitang ano doon. So parang yun is self-inflicted eh. Yung pag-aresto, may mga ibang factors doon beyond our control. Di ba? Hindi natin kontrolado lahat ng factor doon. Di ba? So yun ang pagkakaiba ng dalawang bagay na yun. So are you telling us na yung pagpapa-impeach kay VP Sara mula nung pinag-usapan to and nung nagkapirmahan nung February 5 ay pinakamaling ginawa ng mga taga-administrasyon kaya ganito ang inabot ng alyansa? Okay, ganito, no? Ang problema dyan, madaming naipit sa pagitan, di ba? Yung iba naman napilitan na lang silang pumirma eh. Di ba? Alam naman, di ba? Sila mismo, yung mga pumirma, sinabi naman nila kung anong dahilan bakit sila pumirma. Yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila kung ano yung naging parusa sa kanila, di ba? So, ibig sabihin, hindi na dapat ginawa yon. Tapos, ano nangyari dun sa kwento? So, parang, since nasimulan ng impeachment, tapos nangyari yung pagpadala sa Hague na sinasabi ko may external factors beyond our control, nagkaroon na parang storya na mukhang pinupunterya sila. Diba? Kung tanggalin natin yung impeachment, nangyari yung sa Hague, hindi ganyan kalaki ang maging backlash noon. Tama. Sinasabi, ang tanong is, bakit hindi nakadeliver yung mga local candidates, yung makinarya ng alyansa doon sa Mindanao, bakit daw hindi nakadeliver? Paano makakadeliver yun? Pati sila, they were fighting for survival. Diba? Pati sa kanila backlash, paano sila makakadeliver? Opo. Ang Mindanao po, historically, especially yung BARM area, ay may command vote po dyan eh. Ang isa pong binabanggit, may pondo ang alyansa. Hindi, didiretsuhin ko na. Yes. Ang kumakalat po ngayong balita, meron daw po 20 billion pesos na campaign funds ang alyansa at
hindi daw po yun ginamit ng tama. First question, totoo ba na may 20 billion campaign fund? At number 2, hindi nga ba ito ginastos para doon sa mga pangangailangan ng mga local allies ninyo, especially in Barm? Okay, number 1, wala pong ganun. Wala pa sa 5% niyan. Wala pa sa 5% niyan yung sinasabi nilang pondo ng alyansa. Wala pong katotohanan yan. Number 1 po yan, no? Number 2, ayun na nga ang hindi ko maintindihan. Bakit nila ini-equate yung gastos doon sa command vote? Kasi may pakisama naman yung mga senador, di ba? Karamihan ng aming kandidato ay mga incumbent. So kahit papaano, may natulungan silang mga governors, may natulungan silang mga mayors. So yung pakisamang yun is enough para tulungan sila. But when they are fighting for survival, dahil doon sa backlash, at kung paano ba natin i-term na mabuti, kung nakikita nila na pag dinala nila yung mga kandidato, maaapektuhan sila, siyempre, ano yan natural lang na mag-lie low sila, di ba? Wag na natin sisihin yung mga yun, hindi naman nila kasalanan yun, wala naman silang kasalanan, di ba? Bakit sila ang sinisisi natin na hindi maka-deliver ng command vote? Nalagay sila sa sitwasyon na mahirap din para sa kanila. Opo. Ang inaatake po nitong mga lumalabas na balita ngayon ay number 1 kayo as the campaign manager, and number 2, si SAP Anton Lagdameo na, well, ewan ko kung kukumpirmahin nyo, siya yata ang sa kanya ipinaubaya, siya ang in charge dun sa, especially sa Barm area, Kong Toby. Sino ang umaatake sa inyo? Who is behind all this? Alam naman natin kung sino. Ikaw naman, Katunying, tagal mo na dyan. Alam mo naman yan, naaamoy mo yan. Alam mo naman kung sino. Hindi alam ng nanonood sa atin. Papayaan na natin. Alam na natin yun. Pero ganito lagay natin sa sitwasyon. Nung inassign sa akin yun ni Presidente, every time they talk about Mindanao, hindi naman ako yung taong nagmamarunong. Sinabi ko, hindi ko kabisado yan. At sinabi ko yan. Sinabi ko, sir, hindi ko kabisado. Ang kaya kong gawin dito is yung market votes, yung makukumbinsin natin through TV ads, makukumbinsin natin through campaigns, makukumbinsin natin sa pamamagitan ng paglahad ng plataforma na kanilang ginagawa. Okay. Number 2, yung sinasabi, kahit si SAP naman, it is the same situation. Ibig sabihin, ang tignan natin dito is wag kung sino yung may responsibilidad. Tignan natin dito, ano yung sitwasyon doon sa lugar. Diba? Kung hindi ganyan yung sitwasyon, medyo mas madali kasi sabi ko nga, yung mga inaasahan natin na local leaders, apektado rin sila doon sa backlash. Di ba yun ang dapat natin intindihin? So paano sila makaka-deliver kung sila rin mismo apektado ng backlash? Hindi, gusto ko sangayunan kayo doon, ha? Kasi, for example, si Governor Gwen Garcia na napakalakas, reyna ng Cebu. Tinalo siya ng isang neophyte na kandidato ni former President Rodrigo Duterte. I think that's the best example para sabihin na yung mismong mga local candidates, mga local allies ninyo are fighting for survival. Yes, tama yun. Tsaka kung titignan mo talaga yung survey, nag-solidify sila Nagkaroon sila ng dahilan, nagkaroon sila ng tama yung sinabi mong description, nagkaroon sila ng unifying factor. No, kung bakit ito yung mga dapat nilang dalhin. At number 2, Katunying, alam naman natin, ang emosyon ang nagdadala sa kanila. At ang emosyon, mahirap paliwanagan ang emosyon. Ang emosyon, hindi mo makukuha sa paliwanag. Yung damdamin ng tao, iba yun Pero, Kong Toby, hindi ba kayo nagsisisi na tinanggapin yung trabaho as campaign manager? Hindi, alam nyo, Katunying, sa lahat ng nakasama kong mga leader na mas mataas sa akin, kung ano po yung iniata sa akin, sumusunod po ako. Ako po ay sundalo. Kung ano po yung responsibilidad na ibinigay sa akin, tatanggapin ko. Yan po yung responsibilidad na binigay sa akin ni Pangulong BBM, tinanggap ko po. Wala akong pagsisisi sa pagtanggapin itong responsibilidad na to. Ang sabi po naman ng marami, at actually, I'm sure kayo po yung naniniwala, na ang midterm elections ay laging referendum ng kung anong performance ng nakaupong Pangulo. Meron po nagsasabi ngayon na because of the result, nakita natin ang result na 6-4-2, ay laying back na daw po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang opinion niyo doon? Okay, number 1, while it is true that it is a referendum on the performance, dito it is not only on the performance because there's another factor here. Yun na naman, yung impeachment ni VP Sara. So it is not only a referendum on the performance of the president, but it is also a vote kung gusto mo bang, kasi sino ba ang, ilagay natin sa tamang konteksto, sino ba ang huhusga doon sa
impeachment. Di ba ang mga senador? So Opo. ang tinitingnan ko is hindi, parang baka naging sekundarya doon sa mga tao yung ano ba ang performance. Ang naging primary, especially in Mindanao, at least dito sigurado ako sa Mindanao, ang primary pag-iisip nila, ang unang-unang iniisip nila kung sila ay boboto na senador, hindi yung performance. Kung hindi, ito bang senador na ito ay boboto for impeachment or not? Yun siguro, wala naman makikipagtalo sa akin pagdating sa bagay na yun. No? Pero ang alam namin at Congressman, yung mga senador ngayon parang ayaw na nila. Magtatrabaho na lang sila na maayos at para merong pagbabago man lang. Dahil sa loob ng 3 taon, puro batikos, puro paninira, puro kung ano-ano. Sa palagay niyo mga kasama, eto bang impeachment na hinahain ng mga bakulaw noon, uusad pa? Ang sagot diyan, susundan natin sa susunod na panahon. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung umabot ka sa video na ito, sabihin mo kung saan lugar ka at shoutout sa iyo. At abangan nyo lagi ang ating daily upload, ang mga reaction na video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!